Malamig ang metal sa kanyang palad. Matigas, matalim ang mga gilid. Isang hikaw na pambabae. At hindi ito sa kanya. Ilang minuto lang ang nakalipas. Puno ng pag-asa ang dibdib ni Amara. Ang pag-asang yun ang nagtulak sa kanya na bumangon kaninang umaga. Kahit patila, may nakadagang malaking bato sa kanyang puso. Ang pag-asang yun ang nagbigay sa kanya ng lakas na linisin ang maliit na studio ng kanyang pottery sa sulok ng kanilang bahay. Pinagmasdan niya ang tuyo at bitak-bitak na putik sa ibabaw ng kanyang potter's wheel. Parang buhay niya. Tuyot. Walang hugis. Simula nang mawala ang kanilang anghel, nawalan na rin ng buhay ang kanyang mga kamay. Ngunit ngayong gabi, pinilit niyang baguhin ang lahat. Babawi ako. Bulong niya sa sarili habang naghahanda ng hapunan. Niluto niya ang paborito ni Marco. Adobong manok na may itlog, eksakto sa paraan na gusto nito. Medyo tuyo at kumakapit ang sarsa. Naghain siya ng kanin na bagong saing. Nagbukas ng isang bote ng alak. Nagsindi pa siya ng kandila sa gitna ng kanilang maliit na mesa. Isinuot niya ang isang simpleng pulang bestida, ang mismong bestida na suot niya noong 3rd anniversary date nila. Pinusod niya ang kanyang buhok, naglagay ng kaunting kolorete sa labi. Lahat ay perpekto. Tumingin siya sa orasan. 7:00. Iyon ang sabi ni Marco. Uuwi siya ng 7:00. Nag-8:00 na. Malamig na ang kanin. Nalulusaw na ang kandila. Nag-9:00. Saka lang bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. Dala-dala ang bigat ng isang mahabang araw sa kanyang mga balikat. Ngumiti si Amara. Isang ngiting pilit na pilit niyang pinatatag. "Hi sir, kumusta ang araw mo?" "Okay lang," sagot ni Marco. Halos hindi tumitingin sa kanya. Pagod, daming trabaho. Hinalikan siya nito sa pisngi. Isang halik na mabilis, walang pakiramdam. At may naamoy si Amara. Isang bagay na hindi pamilyar. Hindi ito ang pabango ni Marco. Pabango ito ng isang babae. Matamis, mamahalin, at nakakapit sa damit nito. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang tiyan. "Naghanda ako ng hapunan," sabi niya. Pilit pinapasigla ang boses. "Salamat, pero kumain na ako sa labas. Nagkayayaan sa office." Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Amara. Tumango na lang siya. Ayaw ipakita ang sakit. "Ganoon ba? Sige, magpahinga ka na." Inalis ni Marco ang kanyang suit jacket at iniabot ito kay Amara. Isang kilos na normal, isang bagay na ginagawa nila araw-araw. Kinuha ito ni Amara. Isang kilos na normal, isang bagay na ginagawa niya araw-araw bilang asawa. Dinala niya ito patungo sa kanilang cabinet. At doon, habang isasampay na sana niya ang damit, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang bagay na matigas sa may kwelyo. Hindi ito butones. Hinawakan niya ito. Maliit. May nakausling karayom sa likod. Dahan-dahan, gamit ang nanginginig na mga daliri, inalis niya ito mula sa pagkakasabit sa tela. Dinala niya ito sa ilalim ng ilaw. Isang eleganteng hikaw. May maliit na perlas na nakabitin. Kumikinang, mamahalin. At alam na alam niyang hindi ito sa kanya. Ang mga alahas niya ay simple. Karamihan ay gawa sa putik at kahoy. Ito ay iba. Galing ito sa ibang mundo. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang pag-uwi ng late, ang amoy ng pabango, ang pagkain sa labas. At ngayon, ito, ang ebidensya. Hindi siya huminga, hindi siya kumilos. Nakatayo lang siya roon, sa gitna ng kanilang sala, habang ang lahat ng pag-asang binuo niya buong araw ay gumuho at naging abo. Sino? May isang pangalan na pumasok sa kanyang isip. Isang pangalan na nagbibigay sa kanya ng payo, ng gabay, ng lunas sa kanyang kalungkutan sa loob ng maraming buwan. Hindi imposible, sabi ng isang bahagi ng kanyang utak. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nasasaktan at nagtatanong,
ay kumilos. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Binuksan ang browser. Tinipa ang isang pangalan. Dr. Isabella Reyes. Lumabas ang kanyang professional profile. Isang larawan ng isang babaeng maganda, matalino, at puno ng kumpiyansa. Nakangiti ito sa kamera, isang ngiting nagpapakita ng awtoridad at pag-unawa. At sa kaliwang tenga niya, nakasabit ang kapares ng hikaw na hawak-hawak ngayon ni Amara. Nabitawan ni Amara ang cellphone, bumagsak ito sa sahig, ngunit hindi niya narinig ang tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagbasag ng kanyang puso. Walang luhang pumatak. Ang sakit na naramdaman ni Amara ay lumagpas na sa puntong kaya itong ilabas ng pag-iyak. Ito ay isang uri ng sakit na nanunuot sa bawat himay-may ng kanyang pagkatao. Isang lamig na kumalat mula sa kanyang dibdib, palabas sa dulo ng kanyang mga daliri. Pinulot niya ang cellphone mula sa sahig. Hindi basag ang screen. Muli niyang tinitigan ang larawan ni Dr. Isabella Reyes, ang perpektong ngiti, ang matatalinong mata, at ang hikaw. Ang hikaw na kapares ng nasa palad niya ngayon. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Nakahiga na si Marco. Nakatalikod sa kanya. Ang paghinga ay malalim at kalmado. Paano niya nagagawang matulog ng ganito? Paano niya nagagawang pumikit at magpahinga habang ang mundo ni Amara ay winawasak niya ng pira-piraso? Umupo si Amara sa sahig, sa pinakamadilim na sulok ng silid, at doon, sa gitna ng katahimikan, nagsimula siyang mag-isip. Biglang luminaw ang lahat. Ang bawat session nila ni Isabella ay nag-flashback sa kanyang isipan, ngunit ngayon, meron ng bagong masamang kahulugan. Amara, minsan, kailangan nating tanggapin na ang kalungkutan ay nagpapalayo sa mga tao. Baka hindi mo kasalanan na lumalayo si Marco. Baka hindi niya lang alam kung paano ka haharapin. Ang mga salitang yon na dati tila nagbibigay ginhawa ay isa na palang lason. Inilalayo siya ni Isabella kay Marco. Ipinaparamdam sa kanya na siya ang problema. Huwag mong masyadong isipin ang mga maliliit na bagay, Amara. Ang pagiging abala niya sa trabaho ay paraan din niya para makalimot. Bigyan mo siya ng espasyo. Espasyo. Espasyo para makipagkita sa kanya. Espasyo para maging malaya sa kasalanan. At si Marco, ang kanyang Marco, ang bawat pag-iwas ng tingin, ang bawat pagmamadaling umalis, ang bawat pagod lang ako na sagot. Hindi iyon mga senyales ng pagod. Iyon ay mga senyales ng pagkakasala. Hinawakan ni Amara ang kanyang tiyan. Ang lugar kung saan minsang may buhay, ang sakit ng pagkawala ay bumalik. Ngunit ngayon ay may kasama ng galit. Ginamit nila ang kanyang kahinaan. Ginamit nila ang kanyang pinakamadilim na sandali para sa kanilang pansariling kaligayahan. Hindi siya papayag. Dahan-dahan siyang tumayo at lumakad papunta sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya pabalik ay payat, maputla at may malalalim na itim sa ilalim ng mga mata. Mukha siyang biktima, mukha siyang talunan. Isang butil ng luha ang namuo sa gilid ng kanyang mata. Ngunit bago pa ito tuluyang pumatak, mabilis niya itong pinahid ng likod ng kanyang kamay. Isang beses, 2 beses, hanggang sa matuyo. Tumingin siyang muli sa salamin. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas matigas, mas malamig. Isang kislap ng determinasyon. Tapos na ang pagiging biktima. Tapos na ang pagiging malungkot na asawa. Kung gusto nilang maglaro, sige. Pero sa pagkakataong ito, siya ang magtatakda ng mga patakaran. Hindi siya sisigaw. Hindi siya magwawala. Hindi niya ito susugurin. Dahil alam niyang iyon ang inaasahan nila. Iyon ang magpapatunay sa kanilang mga kwento na siya ay unstable. Gagamitin niya ang kanilang sandata laban sa kanila. Ang tiwala, ang kahinaan,
Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang planong mapanganib, masakit, ngunit iyon na lang ang natitira sa kanya. Kung gusto niyang makuha ang hustisya, kailangan niyang bumalik sa lungga ng ahas. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Kumilos siya na parang walang nangyari. Ipinagluto niya ng almusal si Marco. Ngumiti siya. "Okay ka na ba?" Tanong ni Marco. May bakas ng pag-aalala o baka pagkakasala sa kanyang boses. Huminga ng malalim si Amara bago sumagot. Pinipiga ang lahat ng emosyon para maging perpekto ang kanyang pag-arte. "Hindi pa masyado, sir. Inisip ko kagabi. Baka kailangan ko talagang bumalik kay Dr. Reyes." "Tama ka. Kailangan ko ng tulong niya." Nakita niya ito. Isang mabilis na kislap ng gulat at takot sa mga mata ni Marco bago ito napalitan ng isang pilit na pag-aalala. "Sigurado ka? Iyan ba talaga ang gusto mo?" Tumango si Amara. Pinanatili ang malungkot na ekspresyon. "Oo, pakiramdam ko, lalo akong lumalayo sa'yo. Gusto kong ayusin to. Gusto kong bumalik sa dati." Masyadong mabilis na sumang-ayon si Marco. "Sige, sige Bigoy. Kung yan ang makakabuti sa'yo, suportado kita." Alam na ni Amara ang sagot. Nang makaalis si Marco papunta sa opisina, agad na binuksan ni Amara ang kanyang laptop. Nag-research siya ng pinakamaliit at pinakamadaling itago na voice recorder. Nakahanap siya ng isa na mukhang isang mamahaling ballpen. Agad niya itong in-order. Pinili ang same-day delivery. Habang naghihintay, nagsanay siya. Nagsalita siya sa harap ng salamin. Pinraktis ang kanyang malungkot na boses, ang kanyang mga hikbi, ang kanyang mga kwento ng walang pag-asang asawa. Ang bawat salita ay kailangan niyang isapuso, gawing totoo, para malinlang ang isang babaeng eksperto sa pagbasa ng emosyon ng tao. Kailangan niyang maging mas mahusay na sinungaling kaysa sa kanila. Dumating ang recorder bago magtanghalian, nakabalot sa isang simpleng brown na package. Binuksan ito ni Amara na may panginginig sa kamay. Mukha nga itong ordinaryong ballpen, itim, makintab, may gintong clip. Mabigat ito ng kaunti sa karaniwan. Ang bigat ng katotohanan. Binasa niya ang manual. Isang pindot sa dulo para magsimula. Isang pindot ulit para huminto. Isang maliit at halos hindi mapansing ilaw ang kumukurap ng isang beses. Hudyat na gumagana na ito. Sinubukan niya. Pinindot niya ito. "Doktora," sabi niya sa hangin, gamit ang boses na basag at mahina. Pakiramdam ko, nasisira na ang ulo ko." Pinindot niyang muli. Ikinabit sa cellphone, pinakinggan ang sarili. Malinaw. Bawat buntong hininga, bawat panginginig ng boses, nandoon lahat. Napapikit siya. Ito na ang kanyang magiging armas. Ngayon, ang huling hakbang, ang pinakamahirap. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinitigan ang numero ng klinika ni Isabela. Ang numero na ibinigay sa kanya ni Marco noon. Ang numero na sinabi nitong makakatulong sa kanya. Ang daliri niya ay naglalakbay sa ibabaw ng screen, ngunit hindi niya ito mapindot. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Paano kung mahalata siya? Paano kung mabigo siya? Huminga siya ng malalim. Inisip niya ang hikaw. Inisip niya ang amoy ng pabango sa damit ni Marco. Inisip niya ang malamig na hapunan at ang natunaw na kandila. Ang takot ay napalitan ng galit. At ang galit ang nagbigay sa kanya ng lakas. Pinindot niya ang call button. Isang ring, dalawang ring. Bawat tunog ay parang dagundong sa kanyang dibdib. "Good afternoon, Dr. Reyes's clinic. How may I help you?" Isang boses ng receptionist ang sumagot. "Hello," panimula ni Amara. Pinipilit na manginig ang kanyang boses. Pwede po bang magpa-schedule ulit kay Dr. Reyes? Pasyente niya po ako. Si Amara Santos po ito." "One moment please, ma'am."
Ang nakakainis na instrumental music ay tumugtog sa linya. Ilang segundo lang yon, pero para kay Amara, iyon ang pinakamahabang ilang segundo ng kanyang buhay. Naghihintay, naghahanda para sa boses ng ahas, at pagkatapos, narinig niya ito. Amara, ang boses ni Isabela, malambing, puno ng pekeng pag-aalala. Ang mismong boses na nagbigay sa kanya ng mga payo na siyang sumisira pala sa kanya. Napalunok si Amara, pinipigilan ang galit na umakyat sa kanyang lalamunan. Doktora, sabi niya, hinayaang mabasag ang kanyang boses sa huling salita. Sorry po sa abala, pero kailangan ko po kayo. Isang saglit na katahimikan sa kabilang linya. Isang madramang paghinto na tila ba tunay na naapektuhan si Isabela. Pagkatapos ay nagsalita itong muli. Ang bawat pantig ay balot sa huwad na kabaitan. Siyempre, Amara, siyempre, nandito lang ako palagi para sa'yo. Ang bawat hakbang ni Amara papasok sa gusali ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Ang lamig ng aircon sa lobby ay hindi sapat para palamigin ang nanginginig niyang mga kamay. Pagbukas ng pinto ng elevator sa ika-23 palapag, bumungad sa kanya ang isang mundo na ibang-iba sa kanya. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na kumikinang. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga abstract na painting. May mahinang amoy ng white tea at lavender sa hangin. Isang amoy na mamahalin at artipisyal. Ang amoy na naamoy niya kay Marco. Napatigil siya. Huminga ng malalim. Kaya mo to, Amara. Para sa'yo to. Ang klinika ni Dr. Isabela Reyes ay nasa dulo ng pasilyo. Walang ibang pangalan sa pinto. Tanging ang kanya lamang, isang testamento sa kanyang tagumpay at, para kay Amara, sa kanyang kayabangan. Pumasok siya sa loob. Ang receptionist ay ngumiti ng matamis. Good afternoon, Ma'am Amara. Please have a seat. Dr. Reyes will be with you shortly. Di umupo siya sa isang malambot na sofa na kulay abo. Ang buong lugar ay tahimik, payapa, at perpektong idinisenyo para pakalmahin ang isang balisang isipan. Ngunit para kay Amara, ang bawat sulok ay sumisigaw ng kasinungalingan. Pinagmasdan niya ang isang mamahaling florera sa isang mesang salamin. Napakaganda, perpekto, walang bahid, kabaliktaran ng mga gawa niyang paso. Gawa sa putik, hinubog ng kamay, may mga guhit at gaspang na nagpapakita ng buhay. Amara? Napaangat ang tingin ni Amara. Nakatayo sa may pinto ng kanyang opisina si Isabela. Nakasuot ito ng isang eleganteng navy blue na dress. Ang buhok ay nakaayos ng perpekto. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay ang parehong nangiti sa litratong nakita ni Amara sa internet. Come in, sabi ni Isabela. Tumayo si Amara. Ang mga binti ay tila naging halaya. Sa kanyang bag, naroon ang ballpen, ang kanyang tanging pag-asa. Ang opisina ni Isabela ay mas nakakasilaw pa. Isang malaking bintanang salamin ang tanaw ang buong lungsod. Ang mesa niya ay gawa sa maitim na kahoy, malinis at walang anumang kalat, maliban sa isang laptop at isang leather-bound na notebook. Maupo ka, sabi ni Isabela. Itinuturo ang isang komportableng silyang katapat ng sa kanya. Sumunod si Amara. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas na halos natatakot siyang baka marinig ito ni Isabela. Habang nakaupo, maingat niyang inilabas ang notebook at ang ballpen mula sa kanyang bag. Inilapag sa kanyang hita na tila handa siyang magsulat ng mga tala. Gamit ang hinlalaki, habang si Isabela ay nag-aayos ng ilang papel sa mesa, pinindot niya ang dulo ng ballpen. Isang halos hindi maramdamang pag-click. Isang maliit na asul na ilaw ang kumislap ng isang beses. Nagsimula na. So, panimula ni Isabela, itinuon ang buong atensyon sa kanya. Ang mga mata nito ay matalas, mapanuri. Ano ang nagdala sa iyo pabalik, Amara? Iyon ang hudyat. Yumuko si Amara, hinayaang takpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha. Hindi ko na po yata kaya, doktora. Anong hindi mo kaya?
Lahat po, sabi niya, hinayaang manginig ang kanyang boses. Ang, ang bahay, ang katahimikan, si Marco, lalo po siyang lumalayo sa akin. Nakita niya ang halos hindi mapansing kislap ng tagumpay sa mga mata ni Isabela. Ano ang ibig mong sabihin sa lumalayo? Tanong nito. Ang boses ay puno ng propesyonal na pag-unawa. Ito na, ang pangingisda. Lagi na po siyang late umuwi. Sabi ni Amara, hinayaang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Laging pagod. Hindi na niya ako kinakausap. Kagabi, naghanda po ako ng espesyal na hapunan para sa kanya. Pero hindi niya pinansin. Kumain na raw po siya sa labas. Isang tunay na luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi dahil sa pag-arte, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. Umabante si Isabela sa kanyang upuan. Amara, naalala mo ba ang pinag-usapan natin dati? Na minsan, ang mga lalaki, nahihirapan silang harapin ang sakit? Baka ang paglayo niya ay hindi tungkol sa'yo, kundi tungkol sa sarili niyang paraan ng pagharap sa lungkot. Pero paano naman po ako? Hikbi ni Amara. Pakiramdam ko, mag-isa na lang ako. Pakiramdam ko, wala na siyang pakialam kung anong nararamdaman ko. Sumandal si Isabela sa kanyang silya, tila isang reyna sa kanyang trono. Ngumiti ito ng isang malungkot, mapag-unawang nangiti, at sa kanya binitawan ang mga salitang hinihintay ni Amara. Makinig ka, Amara. Minsan, sa buhay, kailangan nating tanggapin na may mga bagay na hindi talaga para sa atin. Isang matalim na kirot ang tumusok sa puso ni Amara. Kumagat na ang isda, ngunit sa labas, lalo lang siyang umiyak. Anong ibig niyong sabihin, Doktora? Ang ibig kong sabihin, malumanay na paliwanag ni Isabela, ay baka kailangan mong pagtuunan ng pansin ang sarili mo ngayon. Ang paghilom ng sarili mo. Huwag mong pilitin ang isang bagay na kusa ng bumibitaw. Sa gitna ng kanyang paghikbi, biglang naialis ni Amara ang kanyang kamay. Sa kanyang kandungan, ang ballpen ay dumulas at muntik nang mahulog sa sahig. Mabilis pa sa 4:00, ikinilos niya ang kanyang bag mula sa sahig, papunta sa kanyang kandungan. Sinasalo ang ballpen at itinatago ito sa ilalim ng bag bago pa man ito tuluyang bumagsak. Ayos ka lang? Tanong ni Isabela, bahagyang kumunot ang noo. Oo po, mabilis na sagot ni Amara. Pinupunasan ng kanyang mga luha. Sorry po, nanginginig lang po ang mga kamay ko. Tinitigan siya ni Isabela ng ilang segundo. Sinusuri. Ngunit pagkatapos ay ngumiti itong muli. Kontento na sa nakikitang kahinaan ni Amara. Tumayo na si Isabela, hudyat na tapos na ang kanilang sesyon. Magiging maayos din ang lahat, Amara. Magtiwala ka lang sa proseso. Tumayo na rin si Amara. Ang mga tuhod ay nanghihina sa halo-halong takot at tagumpay. Salamat po, Doktora. Nang nasa may pinto na siya, handa nang umalis at takasan ang lugar na yon, biglang nagsalita si Isabela mula sa kanyang likuran. Oo nga pala, sabi nito sa isang kaswal at magaan na tono. Lumingon si Amara. Nagkita kami ng asawa mo, ni Marco, kanina lang. Nag-aalala siya sa'yo. Pinapakamusta ka niya. Ang hangin ay tila naubos sa baga ni Amara. Ang bawat salita ay isang kumpirmasyon, isang sampal, isang pag-amin na binalot sa pekeng pag-aalala. Pilit nang ngumiti si Amara. Kahit pakiramdam niya ay dudugo na ang kanyang mga labi. Pakisabi po sa kanya, sagot ni Amara. Salamat. At saka siya tumalikod at lumabas ng pinto. Dala-dala ang isang ballpen na naglalaman ng simula ng kanilang pagbagsak. Pagkasara ng pinto ng sasakyan, ang tanging maririnig na lang ni Amara ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay isang biyaya, isang pader na humaharang sa kanya mula sa mapanlinlang na mundo ni Isabela. Nanginginig ang mga kamay, inilabas niya ang ballpen. Ikinabit niya ito sa kanyang cellphone
gamit ang isang maliit na adapter. Pagkatapos ng ilang sandali, ang boses ni Isabela ay pumuno sa maliit na espasyo. Minsan, sa buhay, kailangan nating tanggapin na may mga bagay na hindi talaga para sa atin. Napapikit si Amara. Ang bawat salita ay parang asido na tumutunaw sa kanyang pandinig. Ang lambing sa boses na yon, ang pekeng pag-unawa. Nagsikip ang dibdib niya, parang gusto niyang masuka. Pinakinggan niya ulit at ulit. Huwag mong pilitin ang isang bagay na kusa ng bumibitaw. Iyon na. Ang laso na dahan-dahang ipinapatak ni Isabela sa kanyang isipan sa loob ng maraming linggo. Ang ideya na siya ang dapat bumitaw, na siya ang dapat sumuko. At ang huling bahagi, nagkita kami ng asawa mo, ni Marco, kanina lang. Nag-aalala siya sa'yo. Ang kaswal na tono, ang walang hiya, walang kahihiyang pag-amin. Isinandal ni Amara ang kanyang ulo sa manibela. Hindi na galit ang nararamdaman niya. Isang bagay na mas malalim, isang uri ng pandidiri na gumagapang sa kanyang balat. Ito ang nararamdaman ng isang taong nalaman na ang gamot na ibinibigay sa kanya ay lason pala. Umuwi siya sa bahay na tila isang multo. Ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay may dalang alaala. Ngunit ngayon, lahat ng yon ay nababahiran na ng kasinungalingan. Nagluto siya ng hapunan. Kumain sila ni Marco sa mesa kung saan minsan silang nangangarap. Ngunit ngayon, ang katahimikan sa kanilang pagitan ay masakit sa tenga. Kumusta ang session mo kay doktora? Basag ni Marco sa katahimikan. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Napalunok si Amara ng pagkain na tila naging buhangin sa kanyang bibig. Ngumiti siya, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Okay lang, sabi niya. Kailangan ko raw bigyan ng oras ang sarili ko na normal lang daw na malungkot ako. Mabuti? Mabilis na sagot ni Marco. Tila nakahinga ng maluwag na hindi na kailangang palalimin ang usapan. Mabuti at nakakatulong siya sa'yo. Nakakatulong. Gustong matawa ni Amara ng mapait. Gabi-gabi, ganito ang kanilang eksena. Isang perpektong dula ng isang nag-aalalang asawa at isang asawang sumusubok bumangon. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tango, si Amara ay nagmamasid, naghihintay, nangongolekta. 2 beses pa siyang bumalik sa klinika ni Isabela. Ang bawat sesyon ay mas nagiging mapangahas. Mas lalong itinatayo ni Isabela ang kwento na si Amara ay nagiging pabigat, na ang pag-ibig ni Marco ay nauubos na dahil sa kanyang kalagayan. At sa bawat sesyon, ang maliit na ballpen ay tahimik na nagtatala ng lahat. Isang gabi, habang naliligo si Marco, hindi na natiis ni Amara. Ang pag-iingat ay natalo ng desperasyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone nito mula sa bedside table. Nanginginig ang mga daliri. Binuksan niya ito. Messages, calls, photos. Walang mensahe. Walang tawag. Malinis. Masyadong malinis. Alam niyang binubura nila ang lahat. Ang tanging paraan para patunayan ang kanilang relasyon ay ang kanilang mga salita. Ang mga salitang nakakulong na ngayon sa kanyang recorder. Sa sumunod niyang sesyon, napansin ni Amara na tila naiinip na si Isabela. Ang kanyang pag-arte bilang isang lugmok na asawa ay masyadong epektibo. Marahil, sa isip ni Isabela, dapat ay bumibitaw na si Amara. Amara, sabi ni Isabela, sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, ang boses ay mas seryoso ngayon. Nakikita kong nahihirapan ka pa rin. Ang mga nararamdaman mo, malakas pa rin ang kapit sa'yo. Tumangulang si Amara, naghihintay. Mayroon akong naiisip, patuloy nito. Isang gamot na makakatulong sa'yo na i-manage ang bigat na nararamdaman mo. It's not a permanent solution, but it can help calm the noise in your head para magkaroon ka ng linaw ng isip. Isang reseta ang inilabas nito mula sa drawer
at nagsimulang magsulat. "Ano po yan, doktora?" tanong ni Amara. Pinanatili ang kanyang naguguluhang tono. "Something stronger," sagot ni Isabela, hindi inaalis ang tingin sa papel. "Para mas mabilis kang makabangon, para matulungan kang mag-let go." Inabot nito ang reseta kay Amara. Ang sulat kamay nito ay elegante at perpekto. Katulad niya. Kinuha ito ni Amara. "Salamat po, doktora. Salamat po talaga." Pagkalabas niya ng klinika, hindi siya umuwi. Dumiretso siya sa pinakamalapit na botika. Ngunit hindi para bilhin ng gamot. Umupo siya sa kanyang kotse sa parking lot ng botika. Tinitigan niya ang pangalan ng gamot na nakasulat sa reseta. Isang pangalan na mahirap basahin at hindi pamilyar. Binuksan niya ang kanyang cellphone at tinipa ang pangalan ng gamot sa search bar. Lumabas ang mga resulta, mga medical websites, mga forum ng pasyente. Binuksan niya ang isang mapagkakatiwalaang medical site. Indications: major depressive disorder, severe anxiety. Nag-scroll siya pababa. Common side effects: drowsiness, nausea, weight gain. Patuloy siyang nag-scroll, binabasa ang mga pamilyar na babala. At pagkatapos, napunta siya sa isang seksyon na may markang severe adverse effects. Isang pangungusap ang kumuha ng kanyang hininga. Maaring magdulot ng panandaliang pagkawala ng memorya at emosyonal na pamamanhid, emotional blunting. Nabitawan niya ang kanyang cellphone, emosyonal na pamamanhid, pagkawala ng memorya. Hindi lang siya gustong paalisin ni Isabela sa buhay ni Marco. Gusto siyang burahin ni Isabela. May mabigat na bato sa dibdib ni Marco. Ang batong ito ay naroon tuwing umaga, paggising niya, at nakikita ang bakanteng espasyo sa tabi niya. Dahil mas maaga nang bumangon si Amara. Naroon ito sa bawat hapunan na kinakain nila sa katahimikan. At naroon ito ngayon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawa na mahimbing na natutulog o nagkukunwaring tulog. Hindi na niya alam ang pagkakaiba. Dati, ang pagtulog ni Amara ay payapa. Madalas pa itong nakangiti, na para bang ang mga panaginip nito ay puno ng magagandang hugis at kulay, katulad ng mga likhang sining niya. Naaalala pa niya ang amoy ng putik sa mga kamay nito. Isang amoy na para sa kanya ay amoy ng paglikha, amoy ng tahanan. Ang tawa nito ay musika sa kanilang bahay. Ang bawat sulok ay puno ng buhay. Pagkatapos, nangyari ang trahedya. Nawala ang kanilang anak. At kasama nito, nawala rin ang musikang yon. Ang katahimikan ang pumalit. Isang katahimikang masakit, nakakabingi. Ang Amara na dati niyang kilala ay naging isang babasaging figura. Maganda pa rin, pero marupok. Tila isang maling salita lang, isang maling hawak ay mababasag ito. Sinubukan niya. Sa mga unang linggo, sinubukan niyang yakapin ito, kausapin, ngunit parang may pader sa pagitan nila. Ang mga salita niya ay bumabalik lang sa kanya, walang pinatutunguhan. Ang mga yakap niya ay hindi sinusuklian. Unti-unti, napagod siya. Napagod siyang subukan na buksan ng isang pintong nakakandado mula sa loob. At sa gitna ng kanyang sariling pagod at kalungkutan, dumating si Isabela. Hindi ito bigla ang dumating. Siya ang naghahanap. Nakita niya ang pangalan nito sa isang article online. Top psychologist in Manila. Iminungkahi niya ito kay Amara, isang desperadong hakbang para maibalik ang asawa niya. Isang kilos na sa simula ay puno ng mabuting intensyon. Ngunit nang magkita sila ulit ni Isabela, pagkatapos ng maraming taon, sa isang coffee shop para kamustahin ang progreso ni Amara, may nagbago. Ang Isabela na kaharap niya ay hindi na ang babaeng iniwan niya sa kolehiyo. Ito ay matalino, matagumpay, at puno ng buhay. Nakikinig ito sa kakanya, sa mga problema niya sa trabaho, sa bigat na nararamdaman niya sa bahay. Hindi siya nito hinuhusgahan. Sa halip, binibigyan siya nito ng pag-unawa. Ngayong gabi, nagkita sila sa isang mamahaling restaurant sa BGC.
Ang ilaw ay dim. Ang tugtog ay mahina. Tawa sila ng tawa. "You seem lighter tonight, Marco," sabi ni Isabela habang umiinom ng alak. "It's you." Pag-amin niya. "Kapag kasama kita, parang kaya kong huminga." Ngumiti si Isabela, isang ngangiting nakakaakit at nakakaunawa. "Because I see you, Marco. Not as a husband to a grieving wife, but as a man who is also grieving." Ang mga salitang yon, iyon ang bumihag sa kanya. Sa wakas, may nakakita sa sakit niya. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang kanilang usapan ay bumabalik lagi kay Amara. At doon nagsimulang pumasok ang lason. "Nag-aalala ako sa kanya, Marco," sabi ni Isabela. Ang tono ay puno ng profesional na malasakit. "Her dependency on you, it's becoming unhealthy. Para siyang kumakapit sa'yo para malunod ka, kasama niya." "Anong dapat kong gawin?" tanong ni Marco. Ang boses ay desperado. "Mahal ko siya." Hinawakan ni Isabela ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng kuryente sa kanyang sistema. "I know." Pero minsan, ang pagmamahal ay nangangahulugan ng pagpapalaya. Kailangan niyang matutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Baka ang pinakamabuting bagay na magagawa mo para sa kanya ay palayain siya. Palayain siya. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang magandang paraan para bigyan ng pangalan ang kasalanang gusto niyang gawin. Hindi ito pag-abandona. Ito ay pagpapalaya. Isang akto ng kabutihan. Ito ang kasinungalingang pinili niyang paniwalaan. Kaya ngayon, habang nakatayo siya sa tabi ng kanilang kama at pinagmamasdan si Amara, ang bigat sa kanyang dibdib ay may kasama ng resolusyon. Ang pag-alis niya ay hindi para sa sarili niya. Para ito kay Amara. Para ito sa ikabubuti niya. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa kanyang bulsa. Agad niya itong kinuha, takot na baka magising si Amara. Pangalan ni Isabela ang nasa screen. Lumabas siya ng kwarto at sinagot ito sa sala. "Hello?" Pabulong niyang sabi. "Marco," boses ni Isabela sa kabilang linya. May kakaibang tensyon, tila nag-aalala. "Sorry sa late call, pero nagpunta si Amara sa klinik kanina." "Oo," nabanggit niya. May kakaiba sa kanya, Marco. Nag-aalala ako," sabi ni Isabela. Ang boses ay maingat na inilapatan ng takot. May mga tinanong siyang mga kakaibang bagay, mga tanong na hindi angkop. Parang meron siyang mga ideya sa isip niya na hindi totoo. Napakunot ang noo ni Marco. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likod. Anong klaseng tanong?" Isang buntong hininga ang naririnig niya mula kay Isabela, isang tunog ng pag-aalala ng isang eksperto. "Hindi ko pwedeng sabihin ang detalye, labag iyon sa confidentiality. Pero Marco, mag-ingat ka, obserbahan mo siya. Baka kailangan na natin siyang tulungan sa mas seryosong paraan." Pagkatapos ng tawag, napaupo si Marco sa dilim. Ang mga salita ni Isabela ay parang mga binhi ng lason na itinatanim sa kanyang isipan. Ang Amara na natutulog sa kwarto, siya ba ay isang babaeng nagluluksa? O isa ng babaeng unti-unting nawawala sa sarili? Ang reseta ay nakatago sa pitaka ni Amara, parang isang maliit na bomba na naghihintay na sumabog. Hindi niya ito binili, hindi niya ito iinumin, ngunit naging simbolo ito ng isang bagay na mas malalim at mas masama. Kaysa sa simpleng pagtataksil, kailangan niya ng pruweba. Ang mga audio recording ay malakas na ebidensya, ngunit nagpapakita lamang ito ng paglabag sa etika. Kailangan niya ng katibayan ng intensyon, isang bagay na hindi maipagkakaila, isang bagay na magpapakita sa lahat na ang ginagawa ni Isabela ay hindi lang pang-aagaw ng asawa, kundi isang planadong pag-atake. Isang mapanganib na ideya ang nabuo sa kanyang isipan, isang ideyang nagpatindig ng balahibo sa kanyang batok.
Kailangan niyang makapasok sa opisina ni Isabela. 2 araw niya itong pinagplanuhan. Naalala niya sa isa sa kanyang mga pagbisita, maaga siyang dumating at nakita niya kung saan itinatago ng receptionist ang susi ng opisina ni Isabela kapag ito'y lumalabas para mag-lunch sa ilalim ng isang paso sa reception desk. Kinabukasan, tumawag siya para mag-reschedule ng kanyang appointment. Ginawa niyang 12:00 ng tanghali. Dumating siya ng 11:30. Alam na nag-iisa na lang ang receptionist at malapit na itong mag-break. "Mama Mara, masyado po kayong maaga," sabi ng babae. "Ay, pasensya na," sagot niya. Ngumiti ng alanganin. "Pwede bang maghintay na lang ako dito? At pwede bang makigamit ng banyo?" "Sige po, ma'am." Nang makapasok siya sa banyo, hindi niya ito isinara ng maigi. Sumilip siya sa maliit na siwang. Eksakto sa 12:00, tumayo ang receptionist, kinuha ang susi mula sa drawer at itinago sa ilalim ng paso. Pagkatapos ay umalis ito, dala ang kanyang bag. Ito na ang pagkakataon niya. Mabilis, ngunit tahimik, siyang lumabas. Nilapitan niya ang desk. Nanginginig ang kamay. Kinuha niya ang susi. Mayroon siyang dalang maliit na kit na nabili online. Isang clay-like substance para sa paggawa ng molde ng susi. Sa loob lamang ng 30 segundo, nagawa niya ang molde. Ibinalik niya ang susi sa ilalim ng paso at bumalik sa banyo. Ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Kinagabihan, hindi siya natulog. Nagpanggap lang siya. Hinintay niyang marinig ang malalim na paghinga ni Marco. Hinintay niyang sumapit ang 1:00 ng madaling araw. Dahan-dahan siyang bumangon, nakasuot ng itim na damit, itim na pantalon, at itim na jacket. Dala niya ang duplicate na susi at isang maliit na flashlight. Ang pagpunta sa gusali sa gitna ng gabi ay nakakakaba. Ngunit ang security guard sa lobby ay abala sa panonood ng pelikula sa kanyang cellphone. Mabilis siyang nakalusot papunta sa elevator. Nang nasa tapat na siya ng pinto ng klinika, naramdaman niya ang matinding takot. Paano kung may alarm? Paano kung mahuli siya? Para sa hustisya, bulong niya sa sarili. Hindi lang para sa akin. Para sa lahat ng posibleng maging biktima niya. Huminga siya ng malalim at ipinasok ang susi. Dahan-dahan niya itong pinihihit. Walang tumunog na alarm. Nakahinga siya ng maluwag. Pumasok siya at isinara ang pinto ng walang ingay. Ang buong lugar ay nababalot sa dilim. Tanging ang mga ilaw ng syudad mula sa bintana ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Gamit ang kanyang maliit na flashlight, tinungo niya ang filing cabinet. Nahanap niya ang kanyang apelyido, Santos Amara. Binuksan niya ang folder. Naroon ang kanyang patient chart, mga petsa ng kanyang pagbisita, mga diagnosis, major depressive disorder, adjustment disorder with anxious mood. Lahat ay mukhang lehitimo, pero alam niyang may kulang. Alam niyang si Isabela ay masyadong matalino para mag-iwan ng bakas sa opisyal na dokumento. Saan niya itatago ang kanyang mga totoong tala? Lumingalinga siya. Ang kanyang mata ay napako sa mesa ni Isabela. Malinis, walang kalat. Ngunit may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Ang leather-bound na notebook na lagi nitong daladala. Nasaan yun? Binuksan niya ang mga drawer ng mesa, mga office supplies, mga libro. Sa pinakailalim na drawer, sa ilalim ng mga lumang medical journals, nakita niya ito. Kinuha niya ang notebook. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ni Isabela. Mga pangalan ng pasyente, mga obserbasyon. Binuklat niya hanggang sa makita niya ang kanyang pangalan. Ngunit ang nakasulat sa itaas ay hindi pangalan niya. Ito ay isang titulo. Case study, ANM. Napakunot ang noo ni Amara. A para sa Amara. M para kay Marco. Binasa niya ang mga unang entry, mga obserbasyon tungkol sa kanya na tila normal. Ngunit habang nagpapatuloy siya, ang mga salita ay nagiging mas kalkulado, mas malamig. Entry number 4.
Subject A exhibits strong emotional dependency on Subject M. This can be used as a primary lever. Entry na 7. Introduced the concept of M's emotional fatigue. Planted the seed that A's sadness is becoming a burden. M is receptive. Nanlamig ang buong katawan ni Amara. Hindi ito mga tala ng isang doktor. Ito ay mga tala ng isang maninira, isang strategist. At pagkatapos, nakita niya ang pinakahuling entry. Isinulat pagkatapos ng huli nilang sesyon. Entry number 12. A's progress is too slow. The narrative of her being unstable must be accelerated. Prescribed. Pangalan ng gamot. Dosage is slightly higher than standard. Objective. Induce mild memory loss and emotional blunting. This will create further distance from M and validate my earlier assessment of her deteriorating mental state. Ang hininga ni Amara ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang patunay. Ito na iyon. Ang maitim na tinta sa puting papel. Ang plano. Ang tunay na krimen. Narinig niya ang isang tunog sa labas, isang kaluskos. Ang elevator. Ang security guard. Nataranta siya. Walang oras para kopyahin ang lahat. Mabilis niyang inilabas ang kanyang cellphone. Pinindot ang camera. Walang flash. Click, click, click. Kinuhaan niya ng litrato ang bawat pahina ng notebook. Ang bawat salitang isinulat ni Isabela. Ang bawat ebidensya ng kanyang kasamaan. Nang marinig niya ang papalapit na yabag, mabilis niyang isinara ang notebook, ibinalik sa drawer, at isinara ito. Tumakbo siya palabas ng opisina, nilak ang pinto, at nagtago sa madilim na pasilyo sa likod ng isang malaking halaman. Dumaan ang guard, naglilibot, ang flashlight nito ay sumasayaw sa mga dingding. Pagkalampas nito, dahan-dahan siyang lumabas mula sa pinagtataguan at tumakbo papunta sa fire exit. Nang makasakay siya sa kanyang kotse, doon lang bumuhos ang kanyang mga luha. Luha ng takot, ng galit, at ng isang nakakatakot na tagumpay. Binuksan niya ang gallery ng kanyang cellphone at sinuri ang mga litrato. Malinaw, bawat salita ay nababasa. Nag-scroll siya hanggang sa huling litrato, sa huling pahina ng mga tala ni Isabela. May isang pangungusap doon na hindi niya napansin kanina. Isang plano para sa hinaharap. Next step. Convince M that A is exhibiting paranoid delusions. Recommend professional intervention. May isang patakaran si Isabela Reyes sa buhay. Laging maging isang hakbang sa unahan. Ito ang patakarang nagdala sa kanya sa tuktok. Ito ang nagbigay sa kanya ng magandang opisina na tanaw ang buong syudad, ng mga pasyenteng nagbabayad ng malaki para sa kanyang mga salita, at ng kapangyarihang hubugin ang isipan ng mga tao. Ngunit kanina, sa huling session nila ni Amara, may naramdaman siyang kakaiba. Isang bagay na hindi niya mabasa. Oo, umiyak ito. Oo, mukha itong kahabag-habag. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon, may isang kislap sa mga mata nito. Isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Hindi iyon kalungkutan. Halos mukha itong determinasyon. Isinandal niya ang kanyang likod sa mamahaling leather na upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Agad na bumalik sa kanya ang isang alaala na matagal na niyang ibinaon. Kolehiyo. Isang bench sa ilalim ng isang puno ng akasya. Si Marco na noon ay sa kanya pa ay hindi makatingin sa kanya ng diretso. May problema ba? Tanong niya noon. Ang boses ay malambing pa. Umiling si Marco. Isabela, pasensya na. Para saan? Huminga ito ng malalim. Hindi na pwedeng magpatuloy ito. Bakit? At pagkatapos, nakita niya ang isang babae na naglalakad sa di kalayuan. May dalang mga libro. Ang buhok ay nakatirintas lang ng simple. Si Amara. May iba na akong gusto, Isabela. Si Amara. Ang bawat salita ay parang sampal. Hindi lang siya ipinagpalit. Ipinagpalit siya sa isang babaeng simple. Isang artistang ang tanging alam ay maglaro sa putik. Siya na laging top student,
na laging pinakamatalino sa kwarto ay tinalo ng isang wala. Idinilat ni Isabela ang kanyang mga mata. Tapos na ang kahapon. Ngayon, siya na ang may hawak ng mga baraha. Ngumiti siya. Tiningnan niya ang kanyang mga diploma na nakasabit sa dingding. Ang kanyang pangalan, na may kasunod na mahabang listahan ng mga letra, ay isang patunay ng kanyang galing. Si Amara ay isang specimen lamang, isang case study sa kanyang personal na journal. At si Marco ay ang premyo na dapat ay sa kanya mula pa sa simula. Ang pag-aalala na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig na kalkulasyon. Ang pagbabago sa kilos ni Amara ay nangangahulugan lamang ng isang bagay. Kailangan na niyang bilisan. Kailangan na niyang isagawa ang susunod na hakbang bago pa man makagawa ng anumang desperadong bagay si Amara. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Marco. "Hello?" Sagot nito, ang boses ay pagod. "Marco, si Isabela to." Sabi niya, ang tono ay puno ng agarang pag-aalala. "Pasensya na sa abala. Kailangan lang kitang kausapin tungkol kay Amara." Agad na nagbago ang tono ni Marco. "Bakit? Anong nangyari?" "Nag-aalala ako sa kanya." Sabi ni Isabela, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Ang kanyang mga sinasabi sa aming sesyon kanina, nagpapakita ito ng mga senyales ng paranoid ideation. Ano? Ano yun? Pag-iisip na may naninira o nagtatangka sa kanya kahit wala namang basihan. Paliwanag niya, gamit ang kanyang awtoridad bilang doktor. May mga binabanggit siyang mga bagay na tila isang disconnect mula sa realidad. "Marco, kailangan mong maging handa. Ang mga taong nasa ganitong estado ay maaaring gumawa ng mga bagay na hindi inaasahan. Maari silang manisi, mag-akusa ng mga bagay na hindi totoo." Narinig niya ang paglunok ni Marco sa kabilang linya. "Diyos ko, anong gagawin ko?" "Sa ngayon, magmasid ka lang," payo ni Isabela. "Huwag mong kokontrahin, makinig ka lang. At anuman ang mangyari, anuman ang sabihin niya, tandaan mo na baka hindi na siya ang nagsasalita, kundi ang kanyang kondisyon." "Sige, sige. Salamat, Isabela. Salamat talaga." Pagkababa niya ng telepono, isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang labi. Naitanim na niya ang binhi. Ngayon, kahit anong sabihin ni Amara, kahit anong ebidensya ang ipakita nito, lalabas itong isang baliw. Isang desperadong babae na nawawala sa katinoan. Para siguraduhin, binuksan niya ang kanyang laptop. Maingat niyang inilipat ang kanyang case study, A&M, mula sa hard drive papunta sa isang encrypted external drive at pagkatapos ay permanenteng binura ang original na file, walang bakas. At pagkatapos, naalala niya ang isang bagay. May isang maliit na security camera na ipinakabit niya sa kanyang opisina. Ilang buwan na ang nakalipas para sa insurance purposes. Nakatago ito sa isang sulok, halos hindi mapansin. Binuksan niya ang isang discrete na application sa kanyang computer. Lumabas ang live feed. Pagkatapos ay pinindot niya ang playback. Itinakda niya ang petsa. Kagabi. Nag-fast forward siya. 11:00 ng gabi. Walang tao. 12:00, 1:00. At doon, napahinto siya. Isang anino ang gumalaw. Isang pinto ang bumukas. Isang babaeng nakaitim ang pumasok sa kanyang opisina. Si Amara. Pinanood niya ng may pagkamangha habang binubuksan ni Amara ang kanyang filing cabinet. Habang binubuksan nito ang drawer ng kanyang mesa. Habang kinukuha nito ang kanyang personal na notebook. Habang kinukuhanan nito ng litrato ang bawat pahina. Hindi siya makapaniwala sa kanyang swerte. Isang malakas at hindi mapigilang tawa ang kumawala sa kanya. Napakaganda ng pagkakataon. Napaka-perpekto. Ang ebidensya na pinaghirapang kunin ni Amara ay siya na ring magiging patunay ng kabaliwan nito. Paglabag sa batas. Isang akto ng isang taong wala sa katinuan.
Itinigil niya ang playback sa isang particular na frame. Isang malinaw na kuha ng mukha ni Amara sa ilalim ng liwanag ng flashlight. Ang mga mata nito ay puno ng takot at determinasyon. Sinesave niya ang video file sa isang secure folder. Ito na ang kanyang alas. Ang barahang tatapos sa laro. Hindi na niya kailangang maghintay. Hindi na niya kailangang maging maingat. Si Amara na mismo ang nagbigay sa kanya ng sandata para tuluyan itong sirain. Muling sumandal si Isabela sa kanyang upuan. Ang lahat ng pagdududa ay nawala. Napalitan ng isang ganap na kumpiyansa. Tinitigan niya ang syudad sa labas ng kanyang bintana. Ang mga gusali ay parang mga laruan sa kanyang paanan. Ganito rin ang tingin niya sa mga tao. Mga laruan, mga piyesa sa isang chessboard. At sa larong ito, laging siya ang reyna. Kinuha niyang muli ang kanyang cellphone. Oras na para ilagay ang huling pako sa kabaong. Hindi na niya kailangang hintayin si Marco na magmasid. Kailangan niya ng aksyon, agad-agad. Nag-scroll siya sa kanyang mga kontak at pinindot ang pangalan ni Marco. Isabela, may problema ba ulit? Sagot nito, ang boses ay puno ng kaba. Marco, sabi niya, ang sarili niyang boses ay maingat niyang ginawang nanginginig at puno ng takot. Kailangan mong umuwi. Ngayon na. Bakit? Anong nangyari? Hindi ko alam kung paano sasabihin to, pero meron akong natuklasan. Isang bagay na seryoso. Huminto siya. Hinayaang mabitin sa ere ang tensyon. Marco, pinasok ni Amara ang opisina ko kagabi. Katahimikan sa kabilang linya. Ano? Mayroon akong security footage, Marco. Siya talaga. Naghalungkat siya. Nagnakaw ng mga dokumento. Hindi yan magagawa ni Amara. Marco, pakinggan mo ako. Giit ni Isabela. Ang boses ay matatag, ngunit puno ng pekeng awa. Ito na yung sinasabi ko. Ang paranoia, ito na yon. Mapanganib na ito. Kailangan mo siyang harapin, pero kailangan mong mag-ingat. Muli, katahimikan. Pagkatapos ay isang mahinang boses. Okay. Uuwi na ako. Pagkababa ng telepono, tumayo si Isabela at lumapit sa bintana. Pinanood niya ang mga sasakyan sa ibaba. Gumagalaw na parang mga langgam. Ang lahat ay nasa tamang lugar na. Ang entablado ay nakahanda na para sa huling akto. At sa pagtatapos ng gabing ito, si Amara Santos ay hindi na lang basta isang malungkot na asawa. Magiging isa na siyang kriminal. Isang baliw sa mata ng lalaking minsan ay nangakong mamahalin siya habang buhay. At si Isabela Reyes? Mananatili siyang panalo, gaya ng dati. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana at sa likod ng propesyonal na imahe, isang anino ng isang namnang ngiti ang sumilay. Lagot ka ngayon, Amara. Hawak-hawak ni Amara ang kanyang cellphone na parang isang sagradong bagay. Ang mga litrato sa loob nito, ang mga pahina ng notebook ni Isabela, ay ang kanyang katotohanan, ang kanyang sandata, ang kanyang hustisya. Pagkatapos ng tawag ni Isabela kay Marco kagabi, alam niyang limitado na lang ang kanyang oras. Ang mga salitang paranoid delusions ay malinaw na isang paghahanda para sa susunod na atake. Kailangan na niyang sabihin kay Marco ang lahat. Kailangan niyang ipakita ang pruweba. Umaasa siya. Isang maliit at desperadong bahagi ng kanyang puso ang umaasa na kapag nakita ni Marco ang katotohanan sa itim at puti, maniniwala ito sa kanya. Maniniwala ito sa kanila. Hinintay niya itong umuwi. Bawat minuto na lumilipas ay parang isang oras. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, hindi ito ang pagod na Marco na sanay na niyang makita. Ang Marco na pumasok sa kanilang bahay ay may dalang bagyo sa kanyang mga mata. Isang bagyo ng galit, pagkalito, at sakit. Marco, mabutit dumating ka. Panimula ni Amara, ang boses ay nanginginig. May kailangan akong ipakita sa'yo. Isang bagay na napakahalaga. Hindi ito sumagot.
Ibinagsak lang nito ang kanyang briefcase sa sahig. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kanilang sala. Anong ginawa mo, Amara? Tanong nito. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Natigilan si Amara. Anong ibig mong sabihin? Tumawag si Isabela, sabi ni Marco. Ang bawat salita ay mabigat. Sinabi niya sa akin ang lahat. Hindi. Marco, hindi totoo ang mga sinasabi niya. Pinapaikot ka lang niya. Giit ni Amara. Lumapit siya. Ipapakita na sana ang cellphone. Tingnan mo to. May ebidensya ako. Ang mga totoong plano niya. Ipinakita niya ang litrato sa screen ng cellphone niya, ang sulat kamay ni Isabela, ang mga salitang case study, A&M. Tiningnan ito ni Marco, ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi pagkabigla. Ito ay pagkadismaya. Ebidensya? Mapait na tanong ni Marco. O isang bagay na kinunan mo nang pasukin mo ang opisina niya kagabi? Ang mundo ni Amara ay biglang huminto. Paano? Paano niya nalaman? Marco, pakinggan mo ako. Hindi, Amara. Ikaw ang makinig. Sigaw nito sa unang pagkakataon. Ang galit ay bumuhos mula sa kanya. Nakita ko ang video. Nakita kita. Isang magnanakaw sa dilim. Ano to, Amara? Anong nangyayari sa'yo? Ginamit niya yon laban sa akin. Sabi ni Amara, ang boses ay nagiging desperado. Hindi mo ba nakikita? Bahagi yun ng plano niya para palabasin akong baliw. Baliw. Umiling-iling si Marco. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nakakatakot na kalamigan. Sinabi sa akin ni Isabela na mag-ingat ako. Sinabi niya na baka may gawin kang kakaiba. Sinabi niyang baka nagkakaroon ka na ng mga paranoid delusions. At heto ka ngayon, may mga litrato, may mga kwento ng isang malaking plano laban sa'yo. Hindi mo ba naririnig ang sarili mo? Pero totoo to? Halos magmakaawang sabi ni Amara. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Marco, asawa mo ako. Sa akin ka dapat maniwala. Paano ako maniniwala sa'yo? Ganti ni Marco. Ang boses ay basag na rin. Ang babaeng pinakasalan ko ay hindi magnanakaw. Ang babaeng pinakasalan ko ay hindi sisirain ang tiwala ng lahat. Pinapapunta kita sa kanya para tulungan ka, Amara. Hindi para sirain mo ang buhay niya at ang buhay natin. Ang bawat salita ay isang punyal. Ang bawat akusasyon ay isang sampal. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ay nakatingin sa kanya na parang isang estranghero, isang baliw. Hindi Iyon na lang ang naibulong ni Amara. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Marco. Kinuha niya ito. Isang video message mula kay Isabela. Pinindot niya ito at itinutok ang screen kay Amara. Ang madilim na opisina. Ang kanyang sariling anino na gumagalaw. Ang pagnanakaw. Ito ba ang ebidensya mo, Amara? Tanong ni Marco. Ang boses ay puno ng pandidiri. Nagkamali ako. Nagkamali akong isipin na kaya mo tong lampasan. Nagkamali akong isipin na kailangan mo lang ng tulong. Baka ang kailangan mo ay higit pa doon. Marco, please. Hindi ko na kaya, Amara. Sabi nito. Ang boses ay pagod na. Hindi ko na kaya to. Kinuha niya ang bag ni Amara mula sa sofa, binuksan ang pinto ng kanilang bahay, at inihagis ito sa labas. Nagsimulang umulan. Umalis ka muna, sabi ni Marco, hindi makatingin sa kanya. Kailangan ko ng espasyo. Kailangan kong mag-isip. Saan ako pupunta? Tanong ni Amara. Ang boses ay halos pabulong na lang. Hindi ko alam, Amara. Hindi ko na alam. Isinara ni Marco ang pinto. Ang tunog ng pag-click ng lock ay ang tunog ng pagtatapos ng kanilang mundo. Naiwan si Amara na nakatayo sa sala. Tulala. Pagkatapos ng ilang sandali, lumakad siyang parang robot palabas. Umupo siya sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng buhos ng ulan.
Ang bag niya ay basa na. Ang kanyang damit, ang kanyang buhok. Wala siyang maramdaman. Manhid. Ang cellphone na naglalaman ng kanyang nag-iisang katotohanan ay nasa kamay pa rin niya. Ngunit dahil sa panginginig at panlalamig, dumulas ito. Bumagsak ito sa isang maliit na sanaw sa kalsada. Ang screen ay kumislap ng isang beses, 2 beses. Pagkatapos, namatay. Itim. Walang laman. Katulad niya. Lahat ay nawala. Hindi alam ni Amara kung gaano siya katagal nang nakaupo sa ilalim ng ulan. Ang oras ay tila tumigil. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay parang maliliit na karayom. Ngunit ang sakit sa labas ay walang-wala kumpara sa malawak na kawalan sa loob niya. Nawala na ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang tahanan, ang kanyang katotohanan, na ngayon ay nakalubog sa isang basag na cellphone. Sa wakas, dahil sa sobrang lamig, pinilit niyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nangangawit at naninigas. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang basang damit ay kumakapit sa kanyang balat. Saan siya pupunta? Wala siyang pamilya sa Maynila. Ang mga kaibigan niya ay mga kaibigan din ni Marco. Sino ang maniniwala sa isang baliw? At pagkatapos, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Isang lugar na matagal na niyang kinalimutan. Isang lugar na pag-aari lamang niya. Ang kanyang lumang pottery studio. Bago siya ikasal kay Marco, umupa siya ng isang maliit na espasyo sa isang luma ngunit tahimik na gusali sa Quezon City. Iyon ang kanyang santuaryo. Doon niya ibinuhos ang kanyang mga pangarap sa putik. Isinuko niya ang upa nang lumipat siya sa bahay nila ni Marco, ngunit kilala niya ang matandang may-ari. Tiyak na may bakante pa roon. Naglakad siya sa gabi, basang-basa, walang direksyon, hanggang sa makakita siya ng isang taxi. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Buti na lang, ang kanyang wallet ay nasa loob ng jacket. "Saan po tayo, ma'am?" Tanong ng driver. Tinitingnan siya sa rearview mirror na may halong awa at pagtataka. Sinabi niya ang address. Isang address na matagal nang hindi binibigkas ng kanyang mga labi. Pagdating niya roon, ang gusali ay tila hindi nagbago. Tahimik, matanda, puno ng mga kwento. Nagbayad siya at dahan-dahang pumasok. Ang amoy ng alikabok, lumang papel, at pintura ay sumalubong sa kanya. Amoy ng nakaraan. Amoy ng isang buhay na tinalikuran niya. Kinatok niya ang pinto ng apartment ng may-ari. Si Mang Jun, isang matandang lalaki na may mabait na mga mata, ang nagbukas. "Amara Hija?" Gulat na sabi nito. "Anong nangyari sa'yo? Basang-basa ka." At doon, sa harap ng isang halos estranghero, bumuhos ang lahat ng luhang hindi niya iniyak kanina. Hindi siya nagpaliwanag ng marami. Sinabi lang niyang kailangan niya ng lugar na matutuluyan. Isang lugar na tahimik. "Ang dati mong studio," sabi ni Mang Jun. "Wala nang umuupa simula nang umalis ka. Maalikabok nga lang." "Kukunin ko po," sabi ni Amara. Ang boses ay basag. Ibinigay sa kanya ni Mang Jun ang susi, kasama ang isang tuwalya at ilang lumang damit ng kanyang yumaong asawa. Pagbukas ni Amara ng pinto ng kanyang lumang studio, para siyang bumalik sa panahon. Ang kanyang potter's wheel ay nakatayo pa rin sa gitna, nababalutan ng makapal na alikabok. Ang mga estante ay mayroon pang ilang mga paso at figurine na hindi niya naisama. Ang amoy ng tuyong putik ay nanatili sa hangin. Dito, sa gitna ng mga multo ng kanyang nakaraan, nagsimula siyang gumaling. Hindi siya lumabas sa loob ng 3 araw. Nagdala lang si Mang Jun ng pagkain at tubig sa kanyang pinto. Sa loob ng 3 araw na yon, nilinis niya ang buong lugar. Kinuskus niya ang sahig. Pinunasan ang mga estante. Inalis ang agyo sa mga bintana. At habang naglilinis siya, mayroon ding nalilinis sa loob niya. Naalala niya ang babae na dating nagtatrabaho dito. Isang babaeng masaya, puno ng pangarap, na hindi kailangan ng pag-aproba ng iba para malaman ang kanyang halaga. Saan napunta ang babaeng iyon?
Nawala siya sa pag-ibig, nalunod siya sa pagiging asawa, namatay siya kasama ng kanyang anak. Ngayon, kailangan niyang mabuhay muli. Hindi para kay Marco, hindi para sa paghihiganti, para sa sarili niya. Sa ikatlong araw, habang inaayos niya ang isang lumang kahon ng kanyang mga gamit, may nakapa siyang isang bagay na matigas. Kinuha niya ito. Ang ballpen. Ang audio recorder. Nakalimutan na niya ito. Sa lahat ng gulo, sa lahat ng sakit, naiwan ito sa isang bulsa ng kanyang lumang bag na dinala niya sa huling sesyon. Nanginginig ang mga kamay, hinanap niya ang adapter sa loob ng kahon. Buti na lang, naroon pa. Kinuha niya ang kanyang lumang laptop at ikinabit ito. Ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok habang hinihintay niyang lumabas ang mga file. At doon, lumabas sila. 3 audio file, 3 sesyon, 3 piraso ng katotohanan na hindi kayang burahin ng tubig ulan. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Isabela ay muling pumuno sa kwarto. Ngunit ngayon, hindi na ito nakakatakot. Hindi na ito masakit. Ito ay ebidensya. Isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Isang lakas na hindi nagmumula sa galit, kundi sa isang malinaw na layunin. Tapos na siyang umiyak. Tapos na siyang maging biktima. Alam na niya ang kanyang gagawin. Kinuha niya ang kanyang cellphone, isang luma. Di keypad na modelong nahanap niya sa kahon. Nag-search siya sa internet. How to file a complaint against a psychologist in the Philippines. Lumabas ang pangalan. The Professional Regulation Commission, PRC, the Board of Psychology. May mga numero, may mga email address. Nag-type siya ng isang email, maikli, direkta, walang emosyon. To whom it may concern, my name is Amara Santos. I am writing to file a formal complaint against Dr. Isabela Reyes for unethical conduct, malpractice, and manipulation. I have audio recordings of our sessions that will serve as evidence. Pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone at nag-dial ng isang numero. Isang numero ng isang kaibigan mula sa kolehiyo na naging abogado. Isang taong hindi niya nakausap sa loob ng maraming taon. Hello, Attorney Cruz? Kinabukasan, isang opisyal na sulat ang dumating sa kanyang email. Isang resibo ng kanyang reklamo. At pagkatapos ng isang linggo, isa pang sulat. Isang formal na abiso, isang pagdinig ang itinakda. Si Dr. Isabela Reyes ay ipinatatawag at bilang pangunahing saksi na binanggit sa mga sesyon. Si Marco Gonzales ay ipinatatawag din. Nakatayo si Amara sa gitna ng kanyang studio, hawak ang sulat. Hindi na siya nanginginig, hindi na siya natatakot. Handa na siya. Ang silid ng pagdinig sa PRC ay malamig at tahimik. Ang mabibigat na kahoy na mesa at matataas na silya ay nagbibigay ng pakiramdam ng kabanalan at bigat. Sa isang panig ay nakaupo si Amara kasama ang kanyang abogada. Sa kabilang panig, si Isabela, mukhang kalmado at propesyonal sa kanyang itim na business suit, kasama ang sarili niyang high-profile na abogado. Sa likuran, sa mga upuang para sa mga testigo, nakaupo si Marco. Mag-isa. Ang kanyang mukha ay gusot. Ang kanyang mga mata ay mailap. Tila hindi alam kung saan titingin. Sa harap, 3 miyembro ng Board of Psychology ang nakaupo. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang mababasang emosyon. Ang hangin ay halos hiniwa sa tensyon. Magsimula na tayo, sabi ng chairman ng board, isang matandang babae na may matalas na tingin. Ito ay isang pagdinig sa reklamong isinampa ni General Amara Santos laban kay Dr. Isabela Reyes. Dr. Reyes, binabasa mo ba ang mga akusasyon laban sa'yo? Tumayo si Isabela, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Opo, Ginoong Chairman. At buong puso ko pong itinatanggi ang lahat ng ito. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Isabela ang unang nagsalita. Ipininta niya si Amara bilang isang babaeng emotionally unstable.
na dumaranas ng matinding kalungkutan at delusions matapos ang pagkawala ng kanyang anak. Ipinakita niya ang video ng pagpasok ni Amara sa opisina ni Isabela. Ang video na ito, sabi ng abogado, ay nagpapakita ng isang desperadong kilos, isang kilos ng isang taong hindi makilala. Ang realidad, sa imahinasyon, ang aking kliyente, si Dr. Reyes, ay naging biktima ng obsesyon ng kanyang sariling pasyente. Kalmado lang na nakikinig si Amara. Hinayaan niyang ilabas ni Isabela ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Pagkatapos, si Isabela naman ang tumayo para magbigay ng kanyang salaysay. Ang bawat salita niya ay perpektong binitawan. Ginamit niya ang mga medical terms, ang kanyang profesional na karanasan para baliktarin ang lahat. Si Jiang Santos ay isang pasyenteng may malalim na pinagdadaanan. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. Ang aking tanging layunin ay tulungan siya. Ang kanyang mga akusasyon ay, sa kasamaang palad, isang manifestasyon ng kanyang karamdaman, isang malungkot na kaso ng transference kung saan ang pasyente ay nagpo-project ng kanyang galit at pagkalito sa kanyang therapist. Pagkatapos niyang magsalita, tinawag ang kanilang nag-iisang testigo. Tinatawagan namin si Ginoong Marco Gonzales, POV ni Marco. Nanginginig ang mga tuhod ni Marco habang naglalakad siya papunta sa witness stand. Umupo siya at ang lahat ng mata sa silid ay nasa kanya. Nakita niya si Isabela na binigyan siya ng isang maliit at nagpapatatag ng ngiti. Pagkatapos ay tiningnan niya si Amara. Hindi ito ang Amara na iniwan niya sa gitna ng ulan. Ang babaeng nakaupo roon ay kalmado, tahimik. May isang kakaibang lakas sa kanyang mga mata na hindi niya pa nakikita dati. Hindi siya mukhang baliw. Mukha siyang buo. Ginoong Gonzales, nagsimula ang abogado ni Isabela. Maaari mo bang ilarawan ang estado ng pag-iisip ng iyong asawa sa mga nakalipas na buwan? Napalunok si Marco. Ito na ang sandaling pinili niya ang panig ni Isabela. Siya ay hindi naging kanyang sarili. Sabi niya, ang boses ay mahina. Malungkot siya, laging umiiyak. Minsan, may mga sinasabi siyang kakaiba. Kakaiba? Paano? Na may mga taong laban sa kanya, na may mga plano. Patuloy ang mga tanong at patuloy ang mga sagot ni Marco. Bawat isa ay parang isang pako na lalong nagbabaon sa kabaong ni Amara. Ramdam niya ang bawat tingin mula kay Amara, ngunit hindi niya magawang salubungin ito. POV ni Amara. Nakikinig lang si Amara sa bawat salita ni Marco. Walang galit. Tanging isang malalim na kalungkutan. Ang lalaking minahal niya ay naging isang sunod-sunurang tuta ng babaeng sumira sa kanila. Nang matapos ang abogado ni Isabela, oras na ng kanyang abogada. Ginoong Gonzales, mahinahong tanong ni Attorney Cruz. Mahal mo ba ang iyong asawa? Natigilan si Marco. Oo po. Ngunit pinili mong maniwala sa kanyang therapist kaysa sa kanya. Tama ba? Si Dr. Reyes ay isang professional. Isang professional na may relasyon ka. Tama ba? Namutla si Marco. Wala kaming relasyon. Talaga ba? Ngumiti si Attorney Cruz. Wala na po akong ibang tanong. Pagkatapos, si Amara na ang tinawag. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagmakaawa. Kalmado niyang isinalaysay ang lahat. Mula sa hikaw hanggang sa reseta. Hanggang sa pagpasok niya sa opisina. Inaamin ko po. Sabi niya. Tinitingnan ng diretso ang board. Pumasok ako sa kanyang opisina nang walang pahintulot. Iyon po ay mali. Ngunit ginawa ko iyon dahil alam kong may itinatago siyang mas malaking krimen. Isang krimen hindi lang laban sa akin, kundi laban sa propesyon na kanyang sinumpaan. Mayroon ka bang pruweba, Geng Santos? Tanong ng chairman. Mayroon po. Inilabas ng kanyang abogada ang isang maliit na speaker.
Ito po ay mga recording ng 3 sesyon ni General Santos kay Dr. Reyes. Ang mukha ni Isabela ay nagbago sa unang pagkakataon. Ang kumpiyansa ay napalitan ng gulat at pagkatapos ay ng galit. Pinindot ni Attorney Cruz ang play. Ang boses ni Isabela ay pumuno sa silid. Malinaw. Bawat salita ng manipulasyon, bawat payo na naglalayong sirain ang isang pagsasama. Huwag mong pilitin ang isang bagay na kusa ng bumibitaw. Nagkita kami ng asawa mo, ni Marco, kanina lang. Ang mga miyembro ng board ay nakikinig ng mabuti. Ang kanilang mga mukha ay nagiging mas seryoso sa bawat salita. Si Marco, sa kanyang upuan ay napayuko. Hindi makatingin kahit kanino. At pagkatapos, ang huling recording, ang pinakamabigat, ang boses ni Amara. Ano po yan, doktora? Ang boses ni Isabela. Something stronger, para mas mabilis kang makabangon, para matulungan kang mag-let go. Pagkatapos ng recording, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ngunit may huling baraha si Attorney Cruz. Ginoong chairman, sabi niya, noong una naming isinampa ang kasong ito, ipinadala namin ang mga recording na ito sa isang audio forensic expert. Mayroon po kaming natuklasan na mas nakakabahala. May pinindot siyang muli sa laptop. Isang pamilyar na boses ang narinig. Boses ni Isabela, ngunit ang mga salita ay iba. Napakadali niyang utuin. Isang yak lang, isang kwento, paniwalang paniwala na agad. Akala niya siguro tutulungan ko siya. Ang hindi niya alam, ako ang tatapos sa kanya. Ang mukha ni Isabela ay naging kasing puti ng papel. Saan niyo nakuha yan? Sigaw ng abogado niya. That's fabricated. Hindi po. Kalmadong sagot ni Attorney Cruz. Ayon sa aming expert, ang recording na ito ay nakuha mula sa dulo ng isa sa mga sesyon. Tila nakalimutan ni Dr. Reyes na patay ng sarili niyang voice recorder sa kanyang cellphone bago siya tumawag sa isang tao. Ito ay ang kanyang pag-amin, ang kanyang totoong intensyon. Ang huling recording na yon, ang tunog ng pagyayabang ni Isabela sa isang kaibigan sa telepono na hindi sinasadyang na-record ng ballpen ni Amara bago ito tuluyang na-off, ay ang pako na nagsara sa kanyang kabaong. Tumingin ang chairman kay Isabela. Ang tingin nito ay puno ng pandidiri. Tumayo ang chairman. Ang kanyang boses ay malakas at may awtoridad. Pagkatapos suriin ang mga ebidensya, ang lupo ng psikolohiya ay nagkakaisa sa aming desisyon. Lahat ay naghihintay. Ang lisensya upang mag-ensayo ng psikolohiya ni Dr. Isabela Reyes ay binabawi. Epektibo agad-agad at habang buhay. Ang tunog ng pagbagsak ng gavel ay umalingaw-ngaw sa silid. Si Isabela ay natulala. Hindi makagalaw sa kanyang upuan. Ang mukha ay walang kulay. Tapos na ang laro. Paglabas ni Amara mula sa silid ng pagdinig, ang hangin sa labas ay tila mas sariwa. Ang sikat ng araw ay mas maliwanag. Para siyang isang maninisid na matagal na lumangoy sa madilim at malalim na tubig. At sa wakas, nakaahon pabalik sa ibabaw upang huminga. Napanalo niya ang laban. Ngunit walang pakiramdam ng matamis na paghihiganti. Wala ring ligaya. Ang naroon lang ay kapayapaan. Isang malalim at tahimik na kapayapaan. Amara! Isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Lumingon siya. Si Marco, tumatakbo palapit sa kanya. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Amara, patawarin mo ako. Sabi nito. Hinawakan ang kanyang mga braso. Patawad. Naging bulag ako. Naging tanga. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang ginagawa niya sa'yo. Patawarin mo ako, please. Umuwi ka na sa akin. Ayusin natin to. Tinitigan ni Amara ang lalaking minsan ay naging buong mundo niya. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. Nakita niya ang sakit. Ngunit ang nakita rin niya ay ang isang lalaking duwag, isang lalaking mas piniling maniwala
sa isang magandang kasinungalingan kaysa harapin ang isang masakit na katotohanan. Dahan-dahan at may buong hinahon, inalis niya ang mga kamay nito mula sa kanyang mga braso. "Tapos na tayo, Marco," sabi niya. Ang boses ay kalmado at matatag. "Hindi, please, Amara. Mahal na mahal kita. Mahal mo ako." Umiling si Amara, isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Pero hindi mo ako pinaniwalaan. At mas lalong hindi mo ako pinaglaban. Hindi dahil sa galit kaya ako aalis. Aalis ako dahil sa wakas, nahanap ko na ulit ang sarili ko. At ang babaeng ito, hindi na siya babalik sa bahay kung saan siya tinawag na baliw." Tinalikuran niya ito. Bawat hakbang palayo ay mabigat, ngunit bawat hakbang ay patungo rin sa kanyang kalayaan. Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik siya sa bahay nila ni Marco. Habang nag-iimpake siya ng kanyang mga gamit, si Marco ay nakaupo lang sa isang sulok. Pinapanood siya, tahimik. Ang huling kinuha ni Amara ay isang malaking paso na gawa niya. Ito ang unang regalo niya kay Marco noong sila'y magkasintahan pa. Dala-dala niya ito palabas. Sa may pintuan, huminto siya. Tiningnan niya ang paso. Isang simbolo ng pag-ibig na minsan ay buo at maganda. Walang pag-aalinlangan. Binitiwan niya ito. Ang tunog ng nabasag na luwad ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang tunog ng pagtatapos. Hindi na siya lumingon pa. 6 na buwan ang lumipas. Ang The Clay Jar Pottery Studio ay bukas na ulit sa publiko. Ang maliit na espasyo ay puno na ngayon ng liwanag at buhay. Ang mga estante ay puno ng kanyang mga bagong likha, mga plato, tasa, florera, at mga eskultura. Ngayong gabi ay ang kanyang unang solo exhibit. Dumating ang kanyang mga dating kaibigan, mga bagong kakilala, at mga mahilig sa sining. Ang kanyang centerpiece ay isang malaking eskultura na nakatayo sa gitna. Ito ay gawa sa mga basag na piraso ng paso, mga piraso ng iba't ibang kulay at hugis na maingat niyang pinagdikit-dikit gamit ang gintong pandikit. Isang sining na hango sa Japanese kintsugi. Ang mga lamat ay hindi itinago. Sa halip, ang mga ito ang naging pinakamagandang bahagi ng obra. "Napakaganda," sabi ng isang babae sa tabi niya. "Ano po ang inspirasyon niyo dito?" Tumingin si Amara sa kanyang likha. Naalala niya ang lahat. Ang sakit, ang pagtataksil, ang pagbagsak, ang pagbangon. Ngumiti siya, isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. "Ang inspirasyon ko po," sagot niya, "ay ang pagkatuto kung paanong ang mga lamat sa ating buhay ay pwedeng maging pinakamakinang na bahagi ng ating kwento." Nang matapos ang gabi at umalis na ang huling bisita, naiwan si Amara na mag-isa sa gitna ng kanyang studio. Napapalibutan siya ng kanyang sining, ng kanyang mga pangarap na muling nabuo. Wala ng galit, wala ng sakit. Tanging isang tahimik na pasasalamat. Humakbang siya palabas sa maliit na balkonahe, nilanghap ang hangin ng gabi. Ang mga bituin sa langit ay kumikinang. Malaya na siya, buo na siya. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, handa na siyang harapin ang bukas, mag-isa, at masaya. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon ni Amara. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Mula sa unang patak ng luha ni Amara hanggang sa kanyang huling naong ngiti ng tagumpay, naramdaman namin ang inyong presensya at suporta. Habang isinusulat namin ang bawat salita, ang aming layunin ay hindi lamang maghatid ng isang kwentong puno ng kilig, galit at drama. Nais naming iparating ang isang mensahe ng pag-asa, isang paalala na sa bawat pagbagsak, sa bawat pagtataksil, at sa bawat pusong nasugatan, laging mayroong pagkakataong bumangon at magsimulang muli. Ang kwento ni Amara ay isang patunay
na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas sa sakit, kundi sa kung paano natin hinaharap at hinuhubog ito upang maging isang bagay na maganda at buo. Naway napulutan ninyo ng inspirasyon ang kanyang paglalakbay at naway magsilbi itong paalala na ang pinakamahalagang pag-ibig ay ang pag-ibig na ibinibigay natin sa ating sarili. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, kami ay nagpapasalamat. Ang inyong mga komento, reaksyon, at ang bawat minutong inilaan ninyo sa pakikinig ang siyang nagbibigay buhay sa aming mga kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Nagmamahal, Kwentong Puso Tea.